Yes? Nandito ako para isoli ang batang ito sa kanyang ama. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag mo akong batasin. Hindi ako nanggugulo at hindi ako namamalimos. May kasundo ang hindi tinupad ang asawa mo at ang ipinunta ko rito ay ang karapatan ng walang malay ng batang to. Hindi ako makapapayag na isa man sa inyo'y tumungtong sa loob ng pamamahay ko. Asawa mo si Rodel at kanya ang kalahati ng bahay na to. At kung wala akong karapatan, ang kanyang anak meron. Desidido ka talaga manggulo, no? Ang ipinunta ko rito ay para ilagay sa ayos ang nakaligtaan ni Rodel. Sabi ni Rodel, bayaran ka raw. Bakit? Nakalimutan ba niya magpadala ng sustento? Magkano? Kaya kitang paliguan ng salapi ko. Akala kong diferensya mo lamang ay bawg ka. May kalawang din palang yung dila. Hindi nakakapagtakang nateta si Rodel. At ikaw naman, ilang gabi kang binili ni Rodel? Isang gabi lang. Malakas ang kanyang punlat, nangangailangan lang ng matabang lupa. Okay. So you're fertile and I'm barren. Pero sa mga pangyayari, para kang karinderyang buka sa lahat ng gustong kumain. Paano mo mapapatunayan ng asawa kong ama at wala siyang kasosyong iba? Bakit hindi mo titigan ang mukha ng bata? Natatakot ka bang makita mo na parang pinagbiyak na bungang magama? Imposible mong mabigyan ng anak si Rodel. Kaya siya nagbayad ng palahian. Sinasampal mo ba sa akin na nabigo sa akin si Rodel? May tatanggi ba yun? Ang pinakamalaking insulto sa pagkalalaki ng isang asawa ay ang masabing hindi siya makabuo. Bakit ba nag-aasawang lalaki? Para may makasipin. Ang gusto nilang patunayan ay yung kasali sila sa ikot ng mundo. May kontribusyon sa daloy ng buhay. Maswerte ka. Sa pananabik ng asawa mong maging ama, ang natagpuan niya ay isang katulad ko. Strictly a business deal. Eh kung ang natagpuan niya hindi perang hanap, kundi makakapisan. Kung sa bagay, hindi siguro ganun kadaling matanggap. Hindi mo dugo ang bata eh. Pero at least dugo ng asawa mo. Kesa naman basta lang kayo dadampot sa kung saan bahay ang punan.